Oo nga. Ay. Jason. Anyway, magandang tanghali sa inyo. Dito si City Administrator, Juan de Guintos, si Secretary to the Mayor, Ledet Sarkal. Joaquin, si Sir Joaquin, si Kagawad Jason, saka si Rapi. Ayan, si Rapi. Kamusta kayo? Malungkot. Bakit kaya? Hindi kayo nakapaghahanap buhay. Bakit kaya? Ayun. Alam po ninyo, mga nanay ko, may mga bagay sa gobyerno, lalo na pag politiko, particular politiko. Ang madalas na gawin ng politiko, maging popular. Boyfriend mo yata yan, ay. Hindi, okay lang. Okay lang na ito. Ang madalas na ginagawa ng politiko, magpapogi, maging popular. Ibig sabihin, minsan, kahit mali na yung tao, dahil ayaw maging magdisiplina ng politiko, pababayaan. Siyempre naman, yung tao naman kinikilig. Uy, mabait. Nawala na sa lugar yung bait. Lalo na kayo matatanda. Mas alam nyo sa akin ito. Mas based sa experience ninyo. Yan ang madalas na ugali ng mga politiko. At dahil sa ugaling ganyan, napapariwara ang pamayanan. Napapariwara ang pangkalahatan. Kasi siyempre, nawawala na ng kusang disiplina, pagsasaayos, pagiging responsable. Kasi yung politiko gusto, popular lang siya. Kaya wala na siyang gagawin. Pag wala nang ginawa politiko, patay na ang buto-buto. Kasi lalo na mga mapapariwara yung mga anak at apo na pinaghahanap buhayan ninyo. Kasi komunidad na kinabibilangan nila ay magulo, marumi, walang gobyerno. Nalulungkot ako sa inyo. Hindi ko naman kayo maintindihan. Itong gobyernong ito na pinamumunuan ko, unang-unang umuunawa sa inyo. Sa totoo lang, kung tatanungin nyo ang pangkalahatan, ayaw kayo sa kalsada ng tao. Dahil nabibistol dito. Kung sa pangkalahatan lang, siyempre sa inyo, pag tinanong nyo, siyempre hanap buhay. Tama lang naman na siyempre proteksyon lang ninyo yun. Pero ng tao, hindi yan. Pero, lagi kong isinasaalang-alang yung katatayuan na nagtitinda sa kalsada. Laging may timbang yun sa puso ko. Kasi I grew up there. Doon ako lumaki. Doon ko sinipa yung mga mansanas, yung lychee, yung plastic ng lychee. Doon ako sa, yung kanaton ko, nandun sa kanto ng Santo Cristo, Metrobank, na dating may bumbero. Ewan ko, matatagal na kayo. Kasi ikot ako doon sa Manian,
kanto ng MD Santos Santo Cristo. Pasok na ng Carmen Planas. O, labas ang recto, balik ulit ng Pulgueras, Tabora, Ilaya. Inibot ko ng ang Tampakan, ako, inabot ko na sino ba matatagal? Sino ba dito 30 years na nagtitinda sa Divisoria? Kaya, makakarelate ko. Inabot yung Tambakan sa likod ng Divisoria Market ko. Gawa ng yelo. Sa Kalimamo. Sa Kapagong. Sumakay din kayo doon sa bangka, pitching ko kawin. Kasi doon ako lumaki. Doon ako naghanap ko. Kaya huwag na mawawag din sa isipan ninyo na hindi kayo mahalaga. Kung mayroon man tayong gobyerno na nakakaintindi sa katatayuan niyo, ako na yun. Kaya lamang, hindi ko naman pwedeng kilinan ang pagpapasya para lang sa inyo. Kailangan pag nagpapasya ako, ay sa kabutihan ng pangkalahatan. Kaya ako na mismo ang nagpapaliwanag sa taong bayan, hindi sa inyo. Ako na mismo nagpapaliwanag sa taong bayan na kailangan pa rin natin kilalanin yung mga naghahanap buhay sa kalsada sa gitna ng araw at ulan na sila ay mabigyan pa rin ng pagkakataon. Ako mismo nagpapaliwanag sa tao. At salamat naman sa mga taga-Maynila. Kahit ayaw nila sa inyo, dahil natin-distorto sila, inuunawa ako ng mga taga-Maynila na kayo'y papayagan at bigyan ng pribilehiyo na makapag-anak ko kayo. Pinababa ko pa yung mga kung ano naman. Hanggang na wala, hindi niya napasin. Person din nakakita ng mayor, pag sinabi niya bukas, tiklop lamesa, tiklop lamesa. Alam niyo bakit? Wala nang dumarating kay Eddie. Wala. Ako, susumpa ko sa sarili ko. Si Kong Dolin. Alam niyo bakit? Pera sa lupa yun eh. Pinagpawisan yun eh. Pati ba naman yun, pinakikailaman pa ng mayor. Kaya ako never. Wala akong ibang hiningi. Nakita niyo naman yung Divisoria. Oh, ilang taon na sila nakapaghahanap buhay doon. Sa gabi, hayahay. O, pagdating ng alas 6, maligaya ang taong bayan. Malinis na ulit. Parang walang nangyari sa gabi. Tapos hiningi ko kayo. Ang Divisoria, recto, non-negotiable. Kayo hiningi ko, ipagpasensyanan natin yung mga taga-Ilaya, yung mga taga-Tabora, Pulgueras, Carmen Planas, Santo Cristo, MD Santos. Pagpasensyanan natin sila. Unawain na lang natin. Basta doon, at least kahit pa paano, walang biyahe ng jeep. O, kaya ang Wanlunan, non-negotiable eh. Pansinin nyo, ang Soler, non-negotiable. Pansinin nyo, recto, non-negotiable. Alam nyo bakit? Kasi yung kapwa natin mahirap, sasakay ng jeep. O nakakating trip sa Plaza Lorenzo. Dahil hindi na makapasok yung jeep sa Wanlunan. Kasi papasok ng Wanlunan yun, kakanan ng recto, kakanan ng Soler, balik ulit ng Binondo, papunta na ulit ng Baclaran. O yung Cubao, hanggang Asuncion yun. Cubao, Divisoria. Yung Blooming Treat, Divisoria. O yung Maypaho, Divisoria. Ang daming nasa Divisoria. Stop and Shop, Divisoria. Kumbaga, yung mga mahihirap nating empleyado, naghahanap buhay, nakakating trip sila. Eh gusto ko, yung normal lang. Pero pagkagabi, hayahay na ulit yung mga vendor. Alam niya yan. Tapos yung gitna, kailangan madaanan. Dahil yung aberyang iniintindi ko, namuhunan kayo. Dati, binabali nyo sa Bombay. Ngayon, sa Chinese yun na binabali yun. Alam ko naman eh. Every mo, inutang mo, bigla na lang nasunog isang araw dahil hindi mailabas. Napariwara din. Ba't yun naman ginawa sa akin noong January 1? Yung ganong grabing kapabayaan. Kahit na magtuturo kayo at wala kayong kasalanan,
katabi nyo yung may kasalanan eh. Tingnan mo yung nasa kanan mo. O tingnan mo yung nasa kaliwa mo. O, kayo rin naman yun eh. So anong punto ko? Ano ang punto ko? Gusto ko ba kayo mawala ng hanap buhay? Sa totoo, kahit balatan ninyo ako, talupan ninyo ako, malayo sa ni panaginip, hindi ko gusto yun. Mapait sa akin yun eh. Yung tinitikis ko kayo. Yung tinitikis ko kayo. Kaya lamang, kailangan nyo rin akong unawain na may pananagutan ako sa buong Maynila. Hindi lamang sa inyo. Lagi nyong isa sa isip yun, isa sa puso yun, na binigyan na nga tayo ng pagkakataong makapaghanap buhay. O, ang abogado pa natin, si Yorme, ipinagpapaliwanag tayo sa taong bayan na kailangan natin makapaghanap buhay. Wala pang hinihingi si Edith Pati sa ibabaw. O, tapos akalain mo, hinihingi lang sa atin maging maayos at malinis. Ano talaga? Kaya wala nakakakontrol sa akin dito eh. Kasi wala nakapagdala sa akin ng cash. Kaya takot lahat yan sila. Lahat sila yan. Lahat sila. Kasi hindi talaga ako tatanggap yan. Dahil pag gusto kong disiplinahin, kinabukasan, disiplina. Kasi mas, may ano tawag yun, may mukha ka, may moral. Yung, ano ang loob mo ba? Magaang ang loob mo, matangos ang ilong mo, makapaglalakad ka sa gitna ng kalsada na mag-isa na alam mo, wala akong hinihingi sa inyo. Diba? Yung bukal ba sa kalooban mo? Kaya lamang, lalo ngayon, ang mahal-mahal ng garbage fee. Alam niyo ba ngayon, kayo sinisisi? Ang mga vendor, sila nagkakalat ng basura. Pero hindi, lahat naman tayo may responsibilidad sa basura. Hindi lang kayo. Hindi po pwedeng ituro ko lang sa iyo. Pangkalahatan yan. It's everyone's responsibility. But I cannot allow. Hindi ko pwedeng payagan, konsintihin, ikipit balikat, pikitan ng mata, nangyari sa partikular na kalsada sa Maynila, doon sa MD Santos at Carmen Planas noong Enero. Hindi talaga. If not, magiging katatawanan na lang tayo. Tanong, nakapaghanap buhay ba sila sa Blooming Treat? Nakapaghanap buhay sila. Lahat ng nakabalagbag sa kalsada ng Blooming Treat, pwede makapagtinda. Pero hindi pwede sa Blooming Treat kasi daanan na hindi. Nakapaghahanap buhay ba sila sa Evangelista, sa Hidalgo, Villalobos? Nakapaghahanap buhay. Pero wag yung Carriedo. Kasi bababa sa LRT, maglalakad yung utaw, magsisimba. Wag yung Palangka. Kasi may ikot ng jeep doon. Wala namang kalye sa Hidalgo eh. Wala namang biyahe sa Plaza Miranda, sa gilid. Bakit ko hiningi yung Plaza Miranda, yung square? Para sa nagsisimba. Yung gilid, para sa vendor. Di ba, kumbaga, inaano mo lang talaga na yung pinipilit mong yakapin ang kaya mong yakapin. Sila naman nasunod. Pagka Enero, 3 araw, tiklop. Kasi yung ating Nazareno. So, ang punto ko po, mga nanay ko, yung iba sa inyo, dyan yata inuban. Ang hinihingi ko lang, huwag nyo nang ulitin yung nangyari. Bakit nagagawa sa Divisoria, recto? Kasi baka malito tao kasi ang tingin nila sa lahat, Divisoria eh. Tayo lang ng mga taga Maynila nakakakilala, alin ng Carmen Planas, alin ng Pulgueras, alin ng Elcano, alin ng... kumbaga tayo lang yun eh, tayo mga taga Maynila. Kaya minsan nadadamay lahat eh. Tingnan ninyo yung recto.
Sa umaga ba, may nakikita kayong tambak ng baso? Simula nag-mayor ako pero bago akong mayor, nag-Smoky Mountain ulit yun eh. Oh. Pagka umaga ba, may nakikita kayo, halimbawa, mga alas 7 na, para walang nangyari parang walang nangyari. Pero sa gabi, alam natin pare-pareho, may naghahanap buhay doon. Yung mga biyahero ba? Gusto niyo bang mabalik? Parang mali yung tanong ko eh. Ako, buong kababaang loob. Alam kong tama ang desisyon ko na kayo'y disiplinahin. Pero humihingi ako ng paumanin. Patawarin ninyo ako bakit ko kayo dinisiplina. Sa pagpapatakbo ng pamahalaan, naniniwala akong dapat disiplinahin ng tao. Yung hinihingi kong kapatawaran, yung bigat ninyo sa akin, yung timbang ninyo sa akin, ay talagang tinalikuran ko yun. Dala ng gusto ko kayong matuto na meron tayong responsibilidad sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating pamayanan, sa ating syudad at kapwa-tao. Huwag nyo na ulitin, ha? Mabigat din sa dibdib ko, ha? Baka kala ninyo. Walang kayong hanap buhay. Hindi sa akin. Alam kong paano maging wala. Alam kong paano kumain ng tira ng tao sa basurahan. Buti nga't hindi nyo pa dinanas yun. Alam nyo yung Jollibee Ilaya? Ako bosyo doon. Ako kumukuha ng basura noon. Nung araw. Para kay Aling Mary. Ito to. Alam ko yung hirap ng tao na wala kang makakain. Tapos pag hindi ka nakapagtrabaho, walang chicha. Alam ko yung pakiramdam. Kaya mabigat yun sa akin. Pero tatandaan nyo lagi nyo kong uunawain na hindi lamang kayo ang tao sa Maynila. May obligasyon ako sa 2 milyong mamamayan. Mapabata, mapatanda. Kaya kayo, pagka kayo kinikilala, which I did, I always do, kinikilala ko yung katatayuan ninyo, may timbang na kayo sa akin, may bigat na kayo sa akin, ang hinihingi ko lang naman, maging responsable din kayo sa isa't isa. Yung katabi mong nagtitindang, matigas, kornyatan mo. Ang ina ka, madadamay pa ako sa iyo. You have to start loving each other, caring for each other. Kumbaga, ano nyo naman, para bang kapwa malasakit na. Ipag malasakit nyo ang sarili nyo. Gusto nyo nang bumalik? Sige, ang kulit nito eh. Bala ko sana tapusin pa yung Enero eh. Hindi, at least, ay masaya naman ako para sa kanya. Hindi ko naman siya tinuruan paano magmalasakit sa kapwa. Kasi ang pagmamalasakit sa kapwa, tao yan, pagkatao niya. At least natututo siya. Hindi nakatikim ng hirap sa buhay yan eh. At least yan, naintindihan niya. No, basta ako, ulitin ko. Sige, tutuldukan na natin to. Bukas, linggo, maraming tao. Malakas benta. O, bumalik na kayo bukas.
pakikiusap. Ilagay nyo sa tamang sisiglan, kukunin mo yung masaya. Ang obligasyon ko, kukunin. Ang obligasyon nyo, magsaayos. Wala na. Tapos ang meeting na ito, magkayak na kayo doon. Okay. Kabayan na lahat yan. Basta si Yorme, isa lang inihingi sa atin. Lagi nyo lang yun. Parang silang plaka ba? Yung paulit-ulit, yung isang sila nyo. Isa lang inihingi sa atin. Disiplina lang tayo ng pusat. Pag malasakit natin yung panindahan natin at kapwa. Wala na. Hindi naman siguro mabigat yun. In fact, Nay, kayo nagturo sa amin nun. Kayong mga matatanda namin. Kayo nagturo sa amin nun. Ipagmalasakit ang sarili, ang pamilya, ang kapwa, pamayanan, magdisiplina ng pusa. Kayo, aral nyo yan eh. Kayo ang nag-ano sa amin yan eh. So yun lang ang ano ko dyan. Wala ko ibang bagay. So maghanap buhay kayo. Huwag kayo makapamerwisyo ng kapwa. Tumupad kayo sa kusang obligasyon ninyo ng pagiging maayos ng paghanap buhay. Bigyan nyo ng dangal at dignidad. Ang pagtitinda sa kalsada ay isang marangal na hanap buhay. Mahirap pag umuulan, mahirap pag umiinit. Dalawa lang ang panahon ng sa isang taon. Ulan at init lang. So buong taon, mahirap magtinda sa kalsada. Kaya lahat ng stringent ninyo, tumutuklap. Wala. Mga chinchanson ninyo. At saka Natasha, Ever Belena. Maghanap buhay kayo. Pakatandaan nyo, ito'y pribilehiyo na ipinagkaloob sa inyo ng pamahalaan. Umalis na kayo doon sa panahon na hindi, karapatan ko. Hindi, wala po yun. Karapatan ng lahat. Ang kalsada. Kaya lamang talaga yan, bagay lang na dyan kayo napunta, bagay naman na aking ipinagpapaliwanag sa pangkalahatan na unawain kayo. Pero yun, abogado nyo, mayor pa. Hindi ako abogado ha. Ibig sabihin, nagtatanggol sa inyo. Tapos yung nagtatanggol sa inyo, ipinagpariwara ninyo. Inilagay ninyo sa alanganin para singilin ng iba. Hindi, ayos na yun. Inaano ko lang, nire-remind ko lang kayo, saan tayo dapat lulugar ba? Meron na kayong tagapagtanggol eh. At saka tunay ito ha, hindi ito pekinis. Hindi ito tanso. Kaya nga nananatili kayo dyan. Bagamat madisiplina ang pamahalaan, pero pasinin ninyo. Basta maayos lang kayo. Live and let live principle. So ngayong araw na ito, salamat sa Diyos. Maggayak kayo. Kung kaya nyo magbukas ngayon, okay lang. Kung kaya nyo magbukas bukas, okay lang. Mag-iingat kayo. Mahal na mahal ko kayo. I love you. Rapi. Kasi nakagad sila ngayong araw na ito. Kung gustong bumalik, bumalik na. Kung gusto nyo bukas, magkayak na kayo ngayon para bukas masalang nyo lahat ang mamimili. Thank you. Love you, Mayor. Salamat kay Ate Marie.
Thank you po, Yorme. Lisa? Yorme, I love you. Teka.